Pag-uusapan natin itong mga latest na nadiskubre sa Yamashita Treasure Hunting. Ito pong bilog, no, na bato na napakabigat. Umabot po ng halos 80 kilogram, halos hindi mabuhat ng isang tao. At ito pong parang bilao na may guhit na pabilog at may butas sa gitna na tila bagang parang may laman sa loob. May mga laman kaya ito? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya tutok po kayo. Panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat napakaganda po ang topic natin pong ibabahagi sa inyo ngayon. Oh, ligid-ligid Dats. Hindi madalag tripod ba eh? Mga pila ka kilo na Dats? Mga 40. Abe? 40, maalsam na kung kuhan. Oh, kana mahal sa nimo na. Di maalsam ba? Dili na 40. Hindi 40. Ha? Pintas bro. Ang sako ba siminto, 40 man kilos. Oh. Kani. Adi, ikaw madala ba? Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan ug Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo ng mga Ilocano. May adlaw gid sa inyong tanan diha sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kultura ng mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic tungkol po dito sa mga nadiskubring mga kakaibang bagay sa Yamashita Treasure Hunting. Kaya panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang video ito sapagkat napakaganda po itong ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunod po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel. Paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. Tayo na naman po ay magbabalik nga, no, sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong ibabahagi sa inyo ngayon. Tungkol po dito sa mga bagong diskubre ng ilan po sa ating mga kababayang treasure hunter sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, no. Napakarami pong mga kayamanan na naitago ang mga Japanese Imperial Army sa iba't ibang lugar po sa bansang Pilipinas, no? At kabilang nga ang Sabah. At ito nga, nagsilabasan na po ito pong mga tanda, no? Palatandaan ng kayamanan sa Yamashita Treasure Hunting na legit na nakalagay po sa mga libro o Yamashita Treasure Code, no? Hindi po maididinay na mayroon talagang mga kayamanang itinago sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, no? Ang problema lang kung paano ito mahanap, paano makuha. Kaya napakahalaga po ito pong ating pag-uusapan ngayon kung ano po ang mga ibig sabihin nitong kanila pong mga natuklasan, no? Ito pong napakagandang bato. Unahin natin itong napakagandang bato na napakabigat, no? Kasi may posibilidad na ito ay may lamang treasure, no? Kasi kakaiba yung bigat sa kanyang laki, no, na napakaliit lang na may bigat na halos 80 kilogram. Ito po ay nagsasabing kakaibang metal yung nakapaloob sa bato or nakahalo sa bato. Ito po ang ating pag-uusapan maigi kung ano yung posibleng laman nitong batong ito na bilog, no, na napakabigat. So nakita natin sa video, no, na naipadala sa atin na ito po ay bato lang na hindi ganun kalakihan at binubuhat nga ng isang mama na halos hindi niya maiangat, no? At ang sabi niya kaya niyang iangat ang 50 kilos. Subalit yung batong ito ay hindi niya maiangat. Ibig sabihin ito po ay may timbang na 70 to 80 kilogram, no? At hindi ganun kalaki, maliit lamang ito na posibleng may metal nga ito sa loob. At yung metal na yan, yun ang nagpabigat doon sa bato. Wala namang kasing bato na
umabot ng 70 to 80 kilogram na maliit lang ang diameter o maliit lang ang sukat o yung bilog, no? Hindi ganun kalaki. So kung masasabi natin na kapag ito ay may halong iron ore o mga bakal, no? Ang ganitong klasing bato ay posibleng aabot din, no? Sa tinatawag na bigat na 70 to 80 kilos kasi mabigat din ang mga iron ore o mga bakal na mina, no? Mga mina na bakal na nakapaloob sa bato. At posibleng ang batong ito ay man-made, no? Sa makikita natin, perfect round, napakaganda ang pagkagawa. At kung nakuha nila ito na may mga sign markers sa area, may mga nakaukit sa mga bato na mga palatandaan ng Yamashita Treasure, posibleng ang man-made ito. At ito ay posibleng may karga o may laman sa loob. Subalit, kung ito naman ay nakuha lamang sa mga ilog o kung saan-saan na walang kasamang mga sign markers, ay mayroon ding mga natures o natural na mga bato na may mga laman na iron ore. Kasi namimina naman talaga ang lahat ng mga precious metals at saka non-precious metals, no, sa mundo natin. Nanggagaling yan sa mundo at posibleng nabuo lamang ito sa nature, ito pong bato na nahaluan ng bakal, no? Kung sakali man na wala ngang mga sign markers ang napagkuhanan ng batong ito. So ang pinakamagandang gawin ay i-detect ng metal detectors na accurate, no? Kagaya ng mga metal detectors na nakaka-detect ng ginto talaga. At kapag na-detect nga na mayroong laman na ginto, ay doon babasagin, no? At kung hindi naman, walang gamit, pwedeng biyakin ng diretso sapagkat maliit lang naman eh. Wala namang mawawala kung subukan. At itong nadiskubre, no, na isa pang posibleng sabi ng mga iba, no, na ating narinig na vlog dito sa video na ito, ay posible daw may laman ito. No? May laman kaya itong pangalawang video na ito na nakuha natin sa mga treasure hunter, no, na natuklasan nila itong parang bilao na bato na may bilog sa gilid at may drilled hole sa gitna. Posible kayang may laman ito, no? Itong kanilang nadiskubre. Kasi makikita natin napakaganda kasi makinis, no? At halatang gawa talaga ito ng kamay ng tao, hindi natural, hindi nature. Sa drilled holes pa lang na napakalaki, napakagandang pagkaguhit sa gilid, ay halatang ito ay man-made. At mapagkamalan talaga natin na parang may laman kasi yung itsura niya na parang banga na pabilog, parang bilao na may butas sa gitna at sobrang bigat, ay talagang masasabi natin na parang may laman, no? Kaya napapatiktik sila doon. So sa Yamashita Treasure Code, no, sa libro ay may dalawang kahulugan ang mga ganitong klaseng marker. Nung una ay yung Yamashita Treasure Under, no? Pag mga ganitong klase, either nakaukit ito or bato mismo na ginuhitan ng ganyan. Ito po ay nagsasabing may kayamanan sa ilalim ng marker na yan, no? Direkta sa ilalim. Kasi may tubig, maaring may tangki ito sa ilalim o may chamber na kung saan doon pa hahanapin ang Yamashita Treasure. Yan po ay ayon po sa Kudigo na nagsasabing may kayamanan sa ilalim kung saan nariyan yung marker na yan. Pangalawa, no? Yamashita Treasure surrounding spot, no? Surrounding spot, object surrounding spot. Ibig sabihin, nasa paligid yung Yamashita Treasure. Hanapin sa paligid, either sa ilalim or nasa palibot. Yun po ang dalawang kahulugan na nakarehistro, no, sa Yamashita Treasure Code. So hinanap natin kung may sign ba ito na object, no? Object itself, no, siya na mismo, may laman ba yung bato? Wala tayong nakita na nagsasabing may karga yung loob ng bato sa mga ganong klaseng
marker o sign. Posibleng ito ay traps, no? May poison yung bato, may halong nakakalason. Kapag malanghap ninyo, magkakasakit yung treasure hunters sapagkat matigas, no? Nilagyan nila ng pampatigas, at kapag sinilsil mo yun, uusok, at yung usok na malanghap ay posibleng magdulot ng sakit sa baga or sakit sa utak, no? Yan po ay posibleng poisonous, no? May lason yung bato na halo. Kasi yun po ay traps, posibleng traps para dyan mapokus ang ating atensyon, dyan mapokus ang ating pag-iisip, kasi napakaganda, at titirahin natin yan at manghihina yung mga naghuhukay, bumabasag. Yun po ay isang estratehiya ng mga Japanese Imperial Army. So malinaw na dalawa lang ang kahulugan noon. So yung una, no, yung unang video na yun na na-discover ay posibleng may karga, no. Summarize natin, no. Ulitin natin. Yung bilog na yon ay umabot ng 70 to 80 kilos, posibleng may laman. Pangalawa, itong na-discover nila na parang bilao, no, na may bilog sa gitna, na may drill hole sa gitna, ay posibleng walang laman, no. Yan po ay ayon sa Yamashita Treasure Code. Hindi po natin gawa-gawa yon. So kung nagdududa, no, na may laman, subukan. Kaya lang walang sisihing iba kundi ang mga sarili lamang kapag malason o magkaroon ng sakit yung mga naghuhukay, kasi nasa atin naman yung desisyon kung ano yung ating pwedeng gawin o ating option, no, para makuha ang Yamashita Treasure na ito. So ibig sabihin, posibleng tayo ay madidisgrasya sa sarili nating galaw, no, kapag wala tayong kaalaman. Kailangan natin ng kaunting kaalaman, kaunting knowledge para sa mga ganyang klaseng bagay. Napakadelikado po kasi ang Yamashita Treasure Hunting. Hindi po basta-basta yan, no. Kung hindi bomba kasi yung lason, poison, no, delikado talaga. Kaya kailangan natin ng malawak na kaalaman pagdating po sa Yamashita Treasure Hunting, hindi bara-bara. So wala namang mawawala kung subukan gumamit lamang ng mga gloves, no, mga mask, protection, para kung sakaling ito ay poisonous o may traps na inilagay dun sa bato, hinalo, ay hindi nanganganib ang buhay ng isang treasure hunter. So sana po ay nag-enjoy tayo, no? Nagkaroon tayo ng konting idea dito po naman sa napaka-latest na kaganapan po sa larangan ng Yamashita Treasure Hunting. So sa lahat po ng mga may na-discovery, mayroong natuklasan, kayamanan o mga sign markers, pwede po ninyong ipadala, i-share po sa atin pong Facebook Messenger, no? Open po yan. At sisikapin natin pong mag-grab at mai-vlog yung ilan po sa mga marker sign na inyo pong naipapadala. Sa hindi po na bigyan ng pansin, tayo po ay nahingi ng paumanhin sapagkat pinipili po natin yung klaro, no, at magandang sign na kung saan naka-record sa libro o sa Yamashita Treasure Code na legit, no, na masasabi nating ito ay pwede nating mai-decode na ayon po doon sa nakalagay doon po sa mga sign markers doon sa kodigo ng Yamashita Treasure Hunting. So sa lahat po ng mga kababayan natin, tayo po ay nagpapasalamat, no, sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, no. Sa hindi pa pag-subscribe, no, ulitin natin, subscribe po kayo para po umangat ang atin pong YouTube channel. Follow na rin po sa aking Facebook page, Yusuf Yamato. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po ulit.